Ano kaya ang alternative na solusyon sa pag-higpit ng international student visa sa Canada? Yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na to ng Martes. Ganda ng ganda daw sigat ng araw ngayon. Morning po mga ka-harp. Actually, nasabi ko na to sa sa mga vlogs ko about sa international student visa. The best po talaga ay pumasok kayo dito na work permit, work permit visa or workers, temporary foreign workers visa. So, ganun po kayo pumasok dito sa Canada. At saka ano pa yan, mas economical pa kasi most of the time hindi kayo gagastos. Hindi kayo gagastos. Kung manggagaling kayo sa agency ng Pilipinas. Pero kung nasa ibang bansa po kayo at doon kayo nag-apply sa mga agency nila sa bansa na kung nasaan kayo, may bayad po doon. Pero pag sa Pilipinas po, merong agreement ang Canada at Philippines na walang babayarang placement fee ang mga aplikante na hinire sa Pilipinas. So yun po yung naging sitwasyon ko noong way back 10 years ago. Wala po akong binayaran at nasabi ko na po to sa mga vlogs natin sa na in-explain ko po sa inyo. Paki-check nyo na lang po. Sa ganun po ang ginawa ko. At least sa ganung paraan hindi po kayo mape-pressure na mangutang o mag-prepare ng million kasi ngayon 20,000 Canadian dollars na po ang kailangan mong ihanda. Ano yun, nasa halos kano na yun, times 40. So let's say kulang-kulang 1 million yung ihahanda mo na allowance para kumbaga may panggastos ka dito sa Canada pagdating mo, no? At saka meron kang panggastos habang naghahanap ka pa ng trabaho. So, paano ka madaling matatanggap sa mga hiring, sa mga agency na naghahanap ng mga aplikante? Ang targetin mo yung mga in-demand na trabaho dito sa Canada. Ngayon, ang problema po kasi, minsan kaya hindi tayo natatanggap kasi po, hindi yun inaayos yung kumbaga hindi maayos ang application nyo. Kasi dito may standard format ng resume. Kailangan din may cover letter ka. Na-discuss ko na po ito sa mga vlogs natin. Ang unang vlogs natin, pakialungkat na lang po. At mahalaga pong ayusin yung resume nyo. Ang sunod po yung skills na hinahanap ng Canada. Hindi po porket kasi let's say tapos tayo ng university sa Pilipinas, may maganda tayong experience sa Pilipinas, manager o ay madali kayang matatanggap kahit sa mga mabababang posisyon dito. Hindi po ganoon ang sistema ng hiring ng Canada, ng mga employer sa Canada. Hindi porket overqualified ka ay may pag-asa ka na malaki na yung chance mo na matanggap. Kalimitan po, kung ano talaga yung skills na hinahanap. Ano ba yung mga skills na hinahanap ng Canada?
Sabihin ko po sa inyo. Number one po dyan, mga truck mechanic. Yan, kulang dito yan, truck mechanic. Kung mahusay kayo mag-kumpuni, kailangan po kayo dito. Sunod, mga electricians. Sa electricians po, kailangan nyo pang kumuha ng lisensya dito sa Canada. Pero kung may experience na kayo at nakahanap kayo ng agency na naghahanap ng electrician, applyan nyo po yun. Okay lang po, kalimitan yung agency o yung employer ang tutulong sa inyo para makakuha kayo ng lisensya dito sa Canada. Ano pa ba? Plumber po, plumber. Kung mahusay po kayo sa plumbing, kailangan po yan. Welder. Yan po yung mga skills na hinahanap ng Canada. Tapos, ano pa ba? Welding, ano pa bang kailangan? Construction. Kung marunong po kayo sa construction, yan, demand po yan dito. Mahalaga lang po, meron kayong at least 2 years experience. Ay malaking po yan, malaking dagdag sa tsansa na matanggap po kayo. IT, yan, kailangan. Kung mahusay ka sa mga latest programming po, programming languages, kailangan din po ng Canada yan. Kung mahusay kayo, malaki po ang chance nyo na at may experience kayo, malaki po yung chance na ma-hire po kayo dito sa Canada. At ang panghuli po na bibigay ko sa inyo mga in-demand na sa in-demand na trabaho dito sa Canada ay ang truck driver. Pag yun po yung experience nyo, kailangan po kayo. Truck driver po yung yung alam niyo yung malalaking truck na nagde-deliver ng mga goods. Yan po. Kasi ang driving po dito, ang truck driving po dito ay Canada, US, Mexico. So malayo po yung pinagdadalahan ng mga produkto. Tsaka malaki po yung sweldo ng pagiging truck driver. Meron akong kasama sa work 5 years ago. Nag-quit siya at nag-train siya bilang truck driver. Kasi nga sabi niya mas malaki yung kitaan ng pagiging truck driver. Yun po yung kung mahusay po kayo or kung bata pa kayo at gusto niyo mag-change ng career, ano pong gawin niyo? Kumuha kayo mag-train kayo, truck driving, tapos kuha ng 2 years experience. At malaki po yung chance niyo na matanggap po dito sa Canada. So yun po, sa pag-apply po abroad, hindi po ganun kadali. Ang tip ko lang po sa inyo, mag-submit po kayo ng maraming applications sa mga iba't ibang agency. Workabroad.ph, tapos yung mga agency na legit po sa Pilipinas, applyan nyo po yun. Pasahan nyo po ng pasahan. At gandahan nyo po yung resume nyo. Nasa vlogs ko po yan, mayroon akong ginawang vlog para sa paggawa ng resume. At yan pa rin po yung ginagamit ko na resume dito sa Canada. Ginamit ko yan sa Singapore hanggang nandito sa Canada. Effective naman po. Ina-update ko lang kung anong experience na po or education yung nakuha ko. So, ganun po yung ginawa ko. Apply lang apply. Huwag kayong mag-concentrate ng isang company lang in-apply nyo.
Kasi hindi lang kayo ang nag-a-apply po. So marami rin po. No? Kaya gandahan nyo resume nyo yung, kasi binebenta nyo yung sarili nyo. So parang para na kayong produkto pero binebenta nyo yung sarili nyo. So dapat galingan nyo po. Gandahan nyo yung presentation nyo ng yung sarili nyo po. At huwag mong kawalan ng pag-asa. Samahan nyo lang din po ng dasal. Sipag, tiyaga, dasal. At i-improve nyo yung sarili nyo. At mag-focus lang kayo sa, sa goal nyo. Huwag kayong manghihinaan ng loob. Yun ang yun yung mga tips ko sa inyo. Kung nag-a-apply kayo ng abroad, kailangan matatag yung nyo, yung puso nyo at desidido kayo na na mag-abroad kayo. Kailangan matatag ang loob nyo na harapin yung bagong journey o paglalakbay nyo sa bagong bagong pahina ng buhay nyo. Sisipin nyo na lang yung para sa kinabukasan at na magiging pamilya mo. So yun muna po, no. Sana nakakatulong yung vlog natin at kung nagustuhan nyo po, please like, share, and kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat sa lahat po ng silent viewer natin. At saka huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Basta magdasal lang po tayo. Maraming salamat. God bless.